FPRRD, nadagdagan ng mas malaking problema. Grabe, lagot na to. Anong kinalaman ng kanyang pinsan? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Your Honor, we sent 15 invitations to 15 contractors. This meeting is called precisely to get to the bottom of this problem. 544 billion na pinag-uusapan natin. Not a small change, Mr. Chair. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. FPRRD, nadagdagan ng mas malaking problema. Kasing connection scandal pa. 11 bilyong pisong infra projects sa gitna ng intriga. Sa tuwing naisip mo na tapos na ang lahat ng kontrobersiya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may bago na namang lumalabas. Akala ng iba, puro intriga lang. Pero ngayon, may bago na namang tanong na lumulutang. Pamilya nga ba ang tunay na koneksyon sa isang kontraktor na bilyon ang kinita sa ilalim ng kanyang termino? Dito papasok ang misteryosong kontraktor. May isang kumpanyang nakakuha ng higit 11.1 bilyong piso na halaga ng government projects mula sa DPWH noong 2016 hanggang 2017. Ulticon Builders Incorporated. Sa unang tingin, normal lang, maraming contractors, maraming proyekto. Pero ang twist, ayon sa mga netizens, may dugong Duterte daw ang isa sa may-ari. Sino? Si Charlie Gonzales? Carlos Charlie Gonzales. Kung hindi ka mahilig maghukay ng political family trees, malamang hindi ka pamilyar sa kanya. Isa raw siyang businessman. Ayon sa Politico.com, co-founder ng Ulticon, pero ayon sa screenshots, Instagram post at mga lumang search results, siya raw ang favorite cousin ng mismong dating Pangulo. Kung totoo ito, therefore, hindi lang basta negosyo ang usapan, pamilya na. At bakit ngayon lang lumabas? Simple lang, may ongoing Senate probe sa flood control projects na nagkakahalaga ng 545 bilyong piso. Your Honor, we sent 15 invitations to 15 contractors. This meeting is called precisely to get to the bottom of this problem. 544 billion na pinag-uusapan natin. Not a small change, Mr. Chair. 15 contractors ang nasa ilalim ng magnifying glass ng gobyerno ngayon. Pero guess what? Hindi kasama si Ulticon sa listahan. Kaya't mas lalo lang nagtaka ang mga tao kung hindi kasama sa iniimbestigahan, bakit ngayon lang nabubuhay muli ang pangalan nila? Ang tingin ng taong bayan, kung netizens ang tatanungin, malinaw daw na may bahid ng nepotismo, screenshots, chismis, mga larawan, lahat sabay-sabay lumalabas online. Pero kung wala pang formal na patunay, baka haka-haka lang. Kaya't lalong dumadaloy ang intriga. Kung hindi sila kasali sa probe, bakit sila napag-uusapan? Kung totoo ang ugnayan, gaano kalalim ang impluwensya ng mga Duterte sa bilyong-bilyong kontrata? Kung mali ang mga haka-haka, sino ang nakikinabang sa paglalabas nito ngayon? Ito ang mas malaking problema. Ang tanong ngayon, dagdag pasanin ba ito sa dating Pangulo, lalo na't kaliwat kanan na ang mga isyu ng kanyang pamilya? Pero kung patuloy na may lumalabas na koneksyon sa bilyong kontrata, therefore, hindi basta katahimikan ang kanyang makukuha. Kaya bago ka magsara ng tab at sabihin na, chismis lang yan, isipin mo, ilang beses na ba natin narinig ang ganitong linya sa mga nakaraang kontrobersiya? At ang tanong, totoo ba ang mga bagay na ito? Kawikaan 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan.
Kung titingnan natin ang ultimate na fulfillment ng karunungan ay hindi lang sa mga salita ng kawikaan, pero sa persona mismo ng ating Panginoon Hesus. Siya ang karunungan ng Diyos na nagkatawang tao. Therefore, sa gitna ng mga intriga, koneksyon at kapangyarihan na mabilis mawala, si Kristo lang ang hindi nagbabago. Siya ang nagbibigay ng tunay na direksyon. Kahit habang ang mundo ay abala sa pag-usisa kung sino ang pinsan ng sino, kung saan napunta ang bilyon, at kung sino ang may hawak ng kapangyarihan, may mas mahalagang tanong para sa atin. Mas pinapahalagan ba natin ang relasyon sa ating Panginoon Hesus kaysa sa pansamantalang yaman at impluwensya ng tao? Kung ang Proverbs ay nagtuturo na ang simula ng karunungan ay ang pagkakatakot sa Diyos, therefore, ang pagtanggap sa ating Panginoon Hesus ang pinakadakilang hakbang ng isang tao tungo sa tunay na buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo sa inyo pong kabutihan sa amin. Patnubayan niyo po kami at tulungan na itungo ang aming mga pag-iisip sa aming Panginoon Jesucristo lamang. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin at pakaingatan po kami at gabayan po kami at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Inyo pong gabayan ang dating Pangulo at ang kanyang pamilya, gayon din ang bawat Pilipino at gayon din ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.